Okay, project 3 ng exam 1. So, task 1. Simultaneously replace all occurrences of the word splurge with T in the entire workbook. So, ang gagawin daw natin, lahat daw ng cell na may word na splurge ay sabay-sabay mare-replace with the word T. So, kung titingnan po natin, itong table natin, mayroon ditong splurge and fruit haven't splurge, nutty haven't splurge, and then meron pa rito sa iba. And then, ganoon din kay costs worksheet. Meron ding mga cell na may word na splurge. So, kailangan daw sabay-sabay or simultaneous mapapalitan or mare-replace lahat ng word na splurge. Kahit dito kay cost, pati kay profits. Okay? Kasi nga, sabay-sabay natin siyang papalitan. So, pupunta tayo kay Home tab and then find and select drop-down. Ayun na kay Editing Group. And then, meron ditong replace. Okay? And then, find what? Ano ba ipapalitan natin? So, papalitan natin yung word na splurge. And then, ang ipapalit po natin is T. Okay? And then, dito sa within, ang nakalagay lang is sheet. So, pagka ito lang ang nakalagay, tas nag-replace all ka, ang mapapalitan lang is dito lang kay cost. Kasi dito tayo nakaselect kay cost worksheet. Hindi mapapalitan yung na kay profits. Ang sabi sa instruction, entire workbook. Okay? So, itong sheet, gagawin nating workbook. Para lahat ng worksheet dito, kahit ilan pa yan, lahat ng may word na splurge, mapapalitan. So, pag okay na, replace all. Ayan. So, nakita natin na napalitan yung mga word na splurge. And then, close na natin, mark completed. Task number 2. On the costs worksheet, repeat the rows containing the company name. Ito yon, company name. And column heading so they appear on all printed pages. So, ito, yung tatlo po na yan. So, bakit ba kasi natin, bakit ito pinapagawa, no? So, sabi kasi, no, dapat naka-appear ito sa lahat ng printed pages. So, try nga natin mag-print. So, file, print, and then, ayan. Ito yung preview mo, no, pag ipiprint mo tong cost worksheet. So, ito yung page 1. Nakalagay yung company name, hot and cold specialty beverages. Tapos, yung mga column niya, yung flavors, cost, markup, price, margin. Pero, pagpunta natin ng page 2, wala na po yung title. Wala na yung itong company name saka yung mga column header. Okay? So, ito gagawin natin sa task na to. Kailangan, sa lahat ng page, hindi lang kay page 1, sa lahat ng page, naka-display itong title. So, pupunta tayo ng page layout tab and then print titles. And then, ang i-repeat natin is from row 1 hanggang 3. So, i-click mo tong rows to repeat at top. Okay? And then, habang nakaklik ka dyan, i-select mo na yung row 1 hanggang 3. Okay? So, ayan. And then, i-click lang natin yung OK. So, tingnan natin. File, print. So, ayun yung page 1. Then, page 2. Ayun. Andun na rin yung columns. Column header. Yung flavors ko, saka yung title. Yung company name. So, yun yung task 2. Mark completed. Task 3. Simultaneously apply the dollar format or yung, ito po yung accounting number format. Okay? Yung dollar. Yung column B daw hanggang G ng profits worksheet. So, punta tayo kay profits worksheet. So, column B hanggang G daw, lalagyan natin or i-apply natin yung accounting number format na dollar symbol. Okay? So, class, marami akong na-observe na ang ginagawa is ganito. Como ito yung number lang, no? Yung mga column or yung mga cell na may number lang. So, sabi kasi sa instruction, column B hanggang G. Pagka ganyan, susundin lang natin, ang iselect natin yung column header, no? Kahit na nase-select natin yung mga cell na wala namang, na hindi naman numbers. For example, yan, yung cost, price, sales, expense, income, total profit. But since sinabi sa instruction, column B through G, so iselect na lang natin yung column B hanggang G. Wag lang po yung, yung mga cell na may number. Ayan. Now, asan po ba yung accounting number format? Yun po ay na kay Home tab, kay Number Group, and then, dito mo siya makikita.
Sa ibang computer or sa ibang Excel, ang nakalagay na agad dito yung dollar symbol. Pero ito kasing Excel ko ay nakaset up sa Philippines na ano, kaya pagka kinlik ko to, ang lilitaw rito minsan yung peso symbol. So para mas sure tayo na lilitaw or ang maseselect natin yung dollar. So i-click mo yung drop down, tapos ang select mo yung English, yung may dollar symbol tas United States. So yan po yun. Okay. Then mark completed. Task 4. Modify the chart on the profits worksheet so the flavors are displayed as horizontal axis label. Nasaan po ba yung chart natin? So ito po sa gilid. I-modify daw natin to para daw yung flavors, ayan, yung mga flavor, yung fruit, heaven tea, itong mga nasa baba, maging horizontal axis label. Asan po ba yung horizontal axis label? Ito yun, no? Yung area ni expense and income. Now, currently kasi itong yung mga flavor natin ay nakalagay sa legends. Sila ay legends. Okay? Legend series. And then si expense and income, sila ay horizontal axis label. So pagpapalitin lang natin sila. Okay? Ipag-swap natin, pag-switch natin. So para maging horizontal axis label yung mga flavor. So yun. So i-click mo lang yung chart. And then punta ka sa chart design tab. And then andun yung option na switch row column. So mangyayari pagka kinlik ko yan, para mas makita nyo yung mangyayari, zoom out ko lang. So pagka kinlik ko yung switch row column, ayan ang mangyayari, 'di ba? So napunta na yung mga flavor sa horizontal axis label, and then naging legend series. Napunta sa legend series yung expense and income. So yun lang yung gagawin doon, pero minsan hindi gets kasi hindi alam kung ano yung horizontal axis label, hindi alam kung ano yung legend. Although ang gagawin lang naman talaga is switch mo lang naman yun, pero minsan yung iba hindi alam kung ano yung ibig sabihin ng axis label na yun sa legend. Okay? Tinuro po ito ng domain 5. Mark completed. Task 5. Modify the chart on the profits. Ito ulit yung chart natin. Para daw po yung legend ay lumitaw sa taas. Okay, sa top. So currently, itong legend natin, si expense saka income ay nasa bottom. So dadalhin natin sila sa top. Okay? So again, i-click mo yung chart. Punta ka ng chart design tab. Sa chart layouts group, i-click mo yung add chart element drop down. And then, itutok mo yung mouse mo sa legend. And then, currently nasa bottom, ilagay natin sa top. Ayun. So, napunta niya sa taas. Then, mark completed. Sa exam, baka iba na maipagawa sa inyo, no? Baka halimbawa, ipalagay sa left or sa right. O kaya wala. Walang nakalagay na legend. So, tatandaan ninyo na dito makikita yon kay chart design. Mga option na yun. Grade project. Ayun.